Ang pangako ko sa Senado. Senator Ronald Bato de la Rosa! Magandang gabi sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil kahit na tayo'y inuulan, andyan pa rin kayo naghihintay sa amin. Maraming salamat talaga. Pangalawa, ako rin ay nagpapasalamat sa ating very gracious host. Walang iba ang nag-organize nitong lahat. Walang iba kundi ang ating napakabait na Congressman Bong Suntay. Sana tulungan natin tayong lahat na ibalik siya sa Kongreso. Para naman makabayad ako sa inyong pagpapabasa sa ulan dyan, kakantahan ko kayo. Kakantahan ko kayo kahit na hindi ako marunong kumanta, kakantahan ko kayo. Thank you, ha? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Ako, ngayon, pag-uulo, pero nasamad, no? Nasamad. Mga kaibigan ko, ayaw mo na given 10 minutes, paspasan ko daw. Gusto ko lang klaruin sa inyo lahat. Bakit namin ginawa ni Pangulong Duterte yung war on drugs? Bakit? Alam niyo ang rason? Ginawa namin yun hindi para kami yumaman, hindi para kami magkapera, kundi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng mga kabataan sa iligal na droga. At pangalawang rason, bakit namin yung ginawa? Sabi ni Pangulong Duterte, marami ng lugar dito sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lords. Muntik na tayong naging narco-state. Sila na ang nagdedesisyon kung sino ang pwede maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. So yan ang pupuntahan natin, pagiging narco-state, kung saan yung day-to-day affairs ng ating gobyerno, malokal man o national government, kontrolado na ng mga drug lords. Kasi napakarami nilang pera. Sobra-sobrang pera nila. Kaya sabi ni President Duterte, Bato, isang bisis lang ako maging presidente. At ikaw rin, isang bisis ka lang rin maging chief PNP. We will never pass this way again. Sabi niya. Kaya, sabi niya, hindi ko pinangarap maging presidente. At ikaw rin, hindi mo pinangarap maging chief PNP. Pero tayo, ako ay naging presidente, ikaw ay naging chief PNP. Ito ay destiny natin. Si Lord ang may kagustuhan nito dahil meron tayong misyon dito sa mundo. At yan yung puksain ang droga, ang kriminalidad, at korupsyon. Kaya sabi ko, Larga sir, all in. Upakan natin. Yes sir, upakan natin ang problema sa droga. Ang droga, hindi dapat bibihin yan. Walang dissenting approach pagdating sa problema ng droga. Anong kailangan? Kamay na bakal! Tingnan mo! Anong ginagawa nila ngayon dito? Ginagawa nilang hero ang mga drug lord. Lumaki ng ulo ng mga drug lord ngayon. Sila na ngayon, tumatakbo pang mayor. Anong mangyari sa ating bansa ngayon? At anong ginawa? Yung mga matino na pulis, pinagsaset in contempt, pinagkukulong. Ano na mangyari sa bansa natin pag ganun? Kawawa ang bansang Pilipinas. Kaya mga kaibigan ko, alam nyo, nakita na yung nangyari kay Pangulong Duterte. Ha? Yung kanyang mga karapatan ay binaliwala. Yung mga legal na proseso natin, dinidisregard. Ang ating konstitusyon na nagsasabi na hindi dapat dadalhin ang tao kahit saan kung walang order galing sa ating korte. Binaliwala nila, niyurakan nila. Bakit? Dahil gusto nila mawala ang mga Duterte sa larangan ng politika. Ewan ko yung larangan, sa Bisaya ba yun o Tagalog? Tagalog? Oh. Gusto nilang mawala ang mga Duterte. Yun ang kanilang plano. Yan ang kanilang ginagawa ngayon. Papayag ba tayo nun? Sobra naman pang-aapi yan. Di ba? Kaya, para magpigilan yung mga pang-aabuso, ako'y nakikiusap sa inyo. Para ma-maintain natin ang checks and balances sa ating gobyerno. Wherein yung mga branches of government ay magkakaroon ng checks and balances. Walang mag-aabuso. Kailangan tayo magkakaroon ng isang Senado na sulit, na aayaw sa mga pag-aabuso at tatayo kung ano ang tama. Kailangan natin ang Senado ay maukupay ng mga tao na may mga prinsipyo. Sino itong mga tao na tinutukoy ko? Wala, nang iba ako itong
Duterte. Di ba? Alam nyo, isa-isahin ko. Listahan natin dyan. Ang kalbo ko man nakikita dyan. Atty. Jimmy Bundok. Napakagaling na bugado. At napakaganda yung kanyang plano para sa ating bansa. Mamaya na ako. Mamaya na. Senator Bongo, Mr. Malasakit. Kilala ninyo yung tao na yan. Yan ang tao talaga na walang ibang iniisip 24/7 kung paano makatulong sa kanyang kapwa. Kahit saan yung may problema na tulong, talagang si Senator Bongo hindi natutulong. Pupunta talaga yan. Gagawa ng paraan para makatulong. Kaya, kailangan ibalik natin sa Senado. JB Hinlo, number 30. Napakagaling na bungado. Alam nyo, hindi sa porking kasama ko yan si JB Hinlo. Pag yan ay naging senador, napakaganda yung kanyang plano. 2 minutes lang daw. Siya na magsabi mo yan sa kanyang plano. Ako, bihira ako mag-appreciate ng isang legislative proposal galing sa isang tao. Pero kung makita mo yung proposal niya, napakaganda. Siya na mag-explain mamaya. Brilliant. Attorney Raul Lambino. Napakagaling na abogado at magaling sa agriculture. Rodante Marcolita, Congressman Marcolita. Walang tatalo dito sa debate kahit sino. Pastor Apollo Kibuloy, man of God. Ganda no? May mga abogado, merong man of God. Attorney Vic Rodriguez, ayaw ng korupsyon. Kaya umalis siya sa gobyerno dahil nakikita niya hindi na maganda. Kaya itong tao na ito may prinsipyo talaga. Philip Salvador, premiadong aktor, multi-awarded. Ang puso niya ay grabe para sa mga mahirap. Doc Marites Mata, magaling na doktor. Kaya kung makita nyo, yung komposisyon namin, abogado, doktor, Mr. Malasakit, isang pulis. Ang galing. Kaya sana, suportahan nyo. If you want to have a Senate na hindi magpapaganon, no? Hindi magpapaganon sa other branch of service, other branch of government, whether it be Malacanang or the judiciary, natatayo talaga na bilang independent body na hindi madidiktahan. Please, huwag yung kalimutan. Duterte, Bold Snake, PDP